Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susuportahan niya ang pagsasampa ng kaso kaugnay ng umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, kung may sapat na dahilan para gawin ito. Ang Chinese Embassy sa Manila ay naglabas din ng pahayag na naglalarawan bilang sheer fabrication sa isang naunang pag-aangkin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, na ang mga mangingisdang Tsino ay gumagamit ng cyanide upang sinasadyang sirain ang Baho de Masinloc. Walang binanggit sa mga mangingisdang iyon ni President Marcos o ng media sa kanyang panayam sa kanila, ngunit sinabi niya, nang tanungin ng mga mamamahayag tungkol sa cyanide fishing, na kung sa palagay namin ay may sapat na dahilan para gawin ito. I do know that there are cases of cyanide fishing, even before, dito sa Pilipinas. Pero sa tingin ko ang dahilan kung bakit naging mas nakakaalarma ay mas naging laganap ito, dagdag pa niya. Noong Lunes, sinabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, nagagawa ang Pilipinas ng kaso sa pagkasira ng kapaligiran kapag na-validate ng BIFAR ang alegasyon ng paggamit ng cyanide. Sinabi ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng BIFAR, noong weekend na ang kanyang pag-claim ng paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc ay batay sa mga account ng mga mangingisdang Pilipino. Ngunit sinabi ng Embahada ng China noong Martes na, ang paratang laban sa mga mangingisdang Tsino ay ganap na walang batayan at puro gawa-gawa. Ang gobyerno ng China ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa proteksyon ng ekolohikal na kapaligiran, at pag-iingat ng mga mapagkukunan ng pangisdaan, at nagsagawa ng mga determinadong hakbang upang masugpo ang anumang ilegal na aktibidad ng pangingisda, dagdag nito. Pinuna ng embahada ang, walang batayan na mga haka-haka, paninirang puri at hindi magkatugmang pahayag ng mga tagapagsalita ng mga kaugnay na ahensya ng Pilipinas. Ang ganitong patuloy na disinformation ay humantong sa walang anuman kundi ang pagpapalala ng maritime tension at destabilisasyon ng bilateral na relasyon, sabi ng embahada, kahit na iginiit nito na, ang China ay may hindi mapag-aalinlanganang soberanya, sa shoal at sa mga katabing tubig nito. Samantala, naglabas ng pahayag ang grupong mangingisda na pamalakaya noong Martes na nagsasabing, bigo, ang BIFAR na ipatupad ang batas, partikular ang Republic Act No. 1 o 654, o ang Amended Fisheries Code, sa paghabol sa mga mangingisdang Tsino sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng maliwanag na poaching at iba pang mapanirang aktibidad ng pangingisda ng mga dayuhang sasakyang pangisda sa teritoryo ng bansa, ang BIFAR ay patuloy na nabigo na ipatupad ang sarili nitong mga batas sa pangingisda upang protektahan ang yamang dagat at mangingisdang Pilipino, sabi ng grupo. Sa malawak na lugar ng shoals na winasak ng China at iba pang mga bansa sa West Philippine Sea, malaki na ang halaga ng bayad para sa mga pinsalang makolekta para sa mga ito, sabi pa nito.